Nan Part 1, no? Ako si Buwan, at sa bawat gabi ng aking paglalakbay sa kalangitan, palaging naroon ang kapatid kong si Araw. Sa araw, siya'y nagniningning, nag-aalab sa gitna ng bughaw na langit, habang ako naman ay malamlam na liwanag lamang ang may abot sa mga tao. Dalawang magkasalungat na puwersa, ngunit iisa ang pinagmulan. Subalit ang aming pagkakaiba ang siyang nagbunsod sa hindi pagkakaintindihan. Isang araw, sa gitna ng kalangitan, naganap ang hindi inaasahan. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga landas. Ang buong mundo ay natigil, ang langit ay nagdilim, at ang mga tao ay naguluhan. Sa gitna ng kalituhan, naroon ako, nakaharap sa kapatid kong si Araw. Ikaw, sabi ni Araw, ang kaniyang boses ay puno ng galit. Bakit ka naririto? Ang init ng kanyang boses ay tila nag-alab ng apoy sa aking puso. Subalit, pinili kong manatiling kalmado, tulad ng malamig na liwanag ng buwan sa gitna ng gabi. Hindi ko sinasadya, sagot ko. Ngunit marahil ay panahon na para tayo'y mag-usap. Sa mga mata ni Araw, naroon ang puot na tila hindi kayang patahanin ng kahit anong pag-intindi. Hindi ko kailangan ng iyong pakikipag-usap. Sapat na ang liwanag ko para sa mundo. Ang kanyang mga salita ay tulad ng mga patalim na tumatama sa akin. Subalit, sa kabila ng sakit, naroon ang pag-asang maaaring maibalik ang aming ugnayan. Hindi mo ba naiisip na mas maganda kung ang liwanag ng araw at buwan ay magkasama? Ngunit sa kabila ng aking mga salita, naroon ang hindi matitinag na galit ni Araw. Hindi ko kailangan ng iyong malamlam na liwanag. Ang mundo ay umiikot sa akin, sa aking init. Sa aming pagtatalo, naramdaman ko ang bahagyang pagyanig ng kalangitan. Ang mga bituin ay tila nag-aalangan sa kanilang mga pwesto. Sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang pagkakaroon ng isang lihim na nakatago sa aming mga puso. Sa mga sandaling iyon, biglang bumangis ang hangin. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagkaroon ng kakaibang galaw, at ang init ni araw ay tila nag-uumalab palalo. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Isang bagay na hindi ko may paliwanag, ngunit tumitindi sa gitna ng aming pagtatalo. Ano ang nangyayari? Tanong ko. Sa pag-asang ang kalangitan ay magbibigay ng kasagutan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang matalim na liwanag ang pumutok sa kalangitan. Ito ay nagmula sa isang lugar na hindi namin nakikita, ngunit nararamdaman. Isang bagay na tila nag-uudyok sa amin sa isang direksyon na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang bagay na nagbabadya sa aming mga puso. Isang bagay na nag-udyok sa amin na tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa aming pagkatao. Sa kabila ng galit, sa kabila ng malamig na liwanag na bumabalot sa akin, naroon ang pag-asang maaari naming matuklasan ang tunay na kahulugan ng aming ugnayan. Ang tanong na bumabalot sa aking isipan, ano nga ba ang lihim na nag-uugnay sa amin? Sa kabila ng mga alingawngaw ng aming alitan, ako si Buwan ay palaging umaasa na balang araw ay magkakasundo kami ni Araw. Sa bawat pag-ikot ng mundo, tinitingnan ko siya mula sa kalayuan, hinahangad na maramdaman niya ang aking pagnanasa, na magkaisa kaming muli. Hindi madali para sa amin, lalo na't ang aming mga personalidad ay tila likas na magkasalungat. Ako'y malamig, tahimik at mapagbigay. Samantalang si Araw ay mainitin ang ulo, magulo at palaging nais mapansin. Noong mga unang panahon, kami ay laging magkasama. Nagtutulungan kami sa paglikha ng liwanag sa mundo, nagsasalitan sa pagbibigay ng araw at gabi. Ngunit habang patuloy na lumalawak ang kalawakan, nagsimula ang aming hindi pagkakaintindihan. Madalas na nagagalit si Araw dahil sa tingin niya ay mas pinapaboran ko ang gabi kaysa sa araw. Ang init ng kanyang damdamin
ay naging sanhi ng aming pag-aaway hanggang sa tuluyang nagkaroon ng lamat ang aming samahan. Isang araw, habang nakatanaw ako mula sa aking kinalalagyan, napansin kong may kakaiba sa galaw ni Araw. Hindi siya tulad ng dati. Ang kanyang apoy ay tila mas nag-aalab. Nakaramdam ako ng kaba, isang hindi maipaliwanag na pangamba na may masamang mangyayari. Sa kabila ng aming alitan, ang pagmamahal ko sa aking kapatid ay nananatiling buo. Kaya't nagpasya akong bumaba at kausapin siya. Kuya, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Naramdaman ko agad ang init ng kanyang presensya na tila sinasalubong ang lamig na dala ko. Buwan, bakit mo pa ako kinakausap? Di ba't mas gusto mo ang gabi kaysa sa araw? Sagot niya, puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapangiti, kung paano ko babaguhin ang kanyang pananaw. Mahal kita, kuya. Hindi ba't dati tayong nagkakasundo? Nais ko lamang malaman kung ano ang bumabagabag sa iyo. Ang lahat ng ito, ang liwanag na ibinibigay ko, ay tila hindi sapat. Pakiramdam ko'y nais ng mundo na ako'y mawala. Wika ni Araw, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at pagkabigo. Naramdaman ko ang sakit na dinaranas niya. Ang init ng kanyang damdamin ay tila sumusunog sa aking puso. At sa kabila ng malamig na katauhan ko, naramdaman kong kailangan kong gumawa ng paraan upang maibalik ang kanyang sigla. Kuya, hindi mo kailangang mag-isa. Magkasama tayo sa paglikha ng balanse. Ang araw at gabi ay parehong mahalaga. Sabi ko, pilit na ibinabalik ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, bigla na lang siyang nagliwanag ng todo, na parang isang bulalakaw na sumabog sa kalangitan. Sa kanyang pag-alab, nakita ko ang kanyang pagnanasa, na magpatuloy, ngunit naramdaman ko rin ang panganib ng kanyang sobrang init. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang magliyab, at ang lupa'y nagkabasag-basag. Ano ang nangyayari? Tanong ko, puno ng pag-aalala at takot. Buwan, hindi ko na kaya. Ang init na ito ay hindi ko na mapigilan. Sagot ni Araw, puno ng desperasyon. Sa pagkakataong iyon, naisip ko ang isang bagay na maaari kong gawin upang maibsan ang kanyang paghihirap. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang yakapin ang kanyang apoy, upang ang malamig kong presensya ay makapagbigay ng kaunting ginhawa. Sa pagyakap ko sa kanya, naramdaman ko ang kanyang pagkalma, ngunit alam kong ito'y pansamantala lamang. Kuya, kailangan nating humanap ng paraan. Magkasama natin itong malalampasan. Sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong may mas malalim na dahilan ng kanyang pag-aalab. May pumasok na katanungan sa akin. Ano nga ba ang tunay na sanhi ng kanyang pagkabalisa? Habang kami magkasama, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid, isang bagay na tila naghihintay na maganap. At doon ko naisip ang isang posibilidad na hindi ko sana inasahan. Baka may iba pang puwersa na nag-uudyok sa kanyang pag-aalab, isang puwersa na hindi namin kontrolado. Sa kabila ng aming pagsisikap na muling magkaisa, naramdaman kong may paparating na panganib na maaaring sumira hindi lamang sa aming samahan, kundi sa buong mundo. Sa aking pag-iisip nito, ang langit ay biglang nagdilim, at isang misteryosong anino ang lumitaw sa harap namin. Isang anino na tila may sariling kalooban, isang kalaban na hindi namin inaasahan. Ako si Buwan, at sa araw na ito, muling nagising ang aming alitan ng aking kapatid na si Araw. Magkapatid kami sa dugo at sa kapalaran, ngunit tila hindi kami magkaintindihan. Ako na laging mahinahon at siya na laging nag-aalab. Hindi ko mawari kung bakit lagi kaming nagkakasagutan. Ngunit sa simula pa lamang ng aming paglikha, ito na ang aming tadhana. Isang umaga,
Habang papasikat pa lamang si araw, narinig ko ang kanyang dagundong na boses mula sa kalangitan. Buwan, hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Hindi mo ba nakikita na kailangan kitang makausap? Tumindig ako mula sa pagkakahiga sa aking ulap at tumingala sa kanyang maliwanag na anyo. Araw, hindi kita iniiwasan. Tila ba ikaw ang laging nagagalit sa akin? Ano ba ang nagawa kong mali? Ang kanyang sinag ay tila baga nag-init palalo at naramdaman ko ang kanyang nag-aapoy na damdamin. Hindi mo ba nakikita? Sa tuwing ikaw ay sumisilip sa gabi, ang mga tao ay nagiging malamig at takot. Hindi tulad kapag ako ang nariyan, sila'y masaya at masigla. Napabuntong hininga ako. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagagalit sa ganitong bagay. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim pang dahilan. Araw, hindi mo ba naisip na ang mga tao ay natutulog sa aking liwanag at nagbabagong lakas para sa iyong pagdating? Hindi ko nais na maging hadlang sa iyong kasikatan. Nagtangka akong lapitan siya, subalit ang kanyang init ay tila hadlang sa aming pagkakalapit. Hindi mo naiintindihan, Buwan. Lagi na lang akong nasa ilalim ng iyong anino kapag gabi. Sa pagkakataong iyon, naisip kong talakayin ang matagal ko nang naiisip. Araw, hindi ba natin kayang pagsamahin ang ating liwanag? Baka sakaling mas maliwanag ang daigdig kung magkasama tayong nagliliwanag. Nagkaroon ng katahimikan. Tila ba siya ay nag-isip? Paano mo naisip yan, Buwan? Hindi ba't likas sa atin ang paghiwalay? Ngunit, bago pa man ako makasagot, isang kakaibang puwersa ang bumalot sa amin. Ang langit ay nagdilim at ang mga ulap ay nagtipon. May isang boses na nagmula sa kawalan, malalim at makapangyarihan. Kayo, mga anak ng liwanag, oras na upang subukin ang inyong ugnayan. Wika ng boses. Kahit kailan, hindi pa kayo nagkaisa. Ngunit ngayon, may panganib na nagbabanta sa kalangitan. Kailangan ninyong magtulungan. Nagulat ako sa mensahe at sa gilid ng aking mata, nakita ko rin ang pagkabigla ni Araw. Ano ang ibig sabihin nung nito? Anong panganib? Tanong ko. May paparating na anino mula sa kawalan, isang nilalang na naglalayo na angkinin ang kalangitan. Makapangyarihan siya at tanging ang inyong pinagsamang liwanag ang makakapagtaboy sa kanya. Sagot ng boses. Tumingin si Araw sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Buwan, hindi ko alam kung paano nating ito gagawin. Lagi tayong nag-aaway. Ngunit naramdaman ko ang isang init ng determinasyon sa aking puso. Araw, ito na ang pagkakataon natin. Kung hindi natin susubukan, mawawala ang lahat. Kailangan nating magkaisa. Sa aming harapan, unti-unting nagpakita ang anino. Isang higanting nilalang na lumulukob sa langit. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kadiliman at takot sa lahat ng bagay na kanyang nadadaanan. Ngayon na, Buwan, sigaw ni Araw, at sabay naming itinuon ang aming mga liwanag sa nilalang. Ang kanyang sinag ay nag-aalab mula sa silangan, habang ang akin namang malamig na liwanag ay nagmumula sa kanluran. Sa aming pagsasanib, ang langit ay nagliwanag na parang hindi pa kailanman nangyari. Ang anino ay tila ba natutunaw sa gitna ng aming liwanag, ngunit hindi pa rin ito sapat. Tumawa ang nilalang. Tila ba kinukutya ang aming pagsisikap. Hindi niyo ako kayang talunin. Sigaw nito at naramdaman ko ang panghihina ng aming mga liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang pag-apoy ng pag-asa sa puso ni Araw. Hindi pa tayo tapos, Buwan, kaya natin ito, sabi niya. At sa wakas, naramdaman ko ang tunay na pagkakaisa sa aming dalawa. Ngunit sa gitna ng aming pagsisikap, may isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kalagitnaan ng aming pagsasanib, bigla na lamang naglaho si Araw mula sa aking paningin. At ang anino ay tila ba natigil sa kanyang pag-atake, sabay ng isang nakabibinging katahimikan.
Naiwan akong nag-iisa, nagtatanong, anong nangyari kay Araw? Ngunit bago pa man ako makahanap ng kasagutan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na magpapatigil sa aking puso at magdadala sa akin sa isang bagong paglalakbay. Ako si Araw, ang kapatid na palaging nangangailangan ng pagkilala at paggalang. Ako ang liwanag na nagbibigay init sa lahat ng nilalang sa mundo. Ngunit tila hindi sapat ang aking sinag upang maabot ang puso ng aking kapatid na si Buwan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, hindi ko maiwasang magtanong kung bakit tila may malalim na pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Noong isang araw, nagpasya akong kausapin si Buwan. Alam kong ito na ang tamang oras upang putulin ang katahimikan sa pagitan namin. Sa pagtapos ng aking tungkulin sa pag-iilaw sa lupa, agad kong tinungo ang kaharian ni Buwan. Ang kanyang kaharian ay tila walang katapusang kalawakan ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa aking pagpasok, naramdaman ko ang malamig na simoy ng pag-iwas. Buwan, simula ko, habang siya'y nakaupo sa kanyang trono, nagawa sa mga ulap. Bakit tila palaging may pagitan sa ating dalawa? Hindi ko na matandaan kung kailan tayo huling nag-usap ng maayos. Tumalikod siya saglit bago dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga bintana ng kalungkutan at pagkabagabag. Araw, hindi ito tungkol sa ating mga tungkulin o ating mga pagkakaiba. Sabi niya, may mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Nabighani ako sa kanyang tugon. Anong ibig mong sabihin, Buwan? Ano itong hindi ko nauunawaan? Hindi ko akalaing ang simpleng pag-uusap na iyon ay magbubukas ng isang kahong puno ng lihim. Lumapit siya sa akin at sinabi, may isang nakatagong kasaysayan na hindi mo pa nalalaman, isang lihim na matagal nang itinago sa iyo. Naguluhan ako at hindi ko na itago ang aking pagkabahala. Anong kasaysayan? Sabihin mo sa akin, Buwan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang pergamino mula sa kanyang kasuotan. Ito ang kasaysayan ng ating pinagmulan araw. Hindi tayo basta simpleng magkapatid na ipinanganak mula sa sinapupunan ng kalawakan. Tayo ay bunga ng isang sinaunang sumpa. Habang binabasa ko ang nilalaman ng pergamino, unti-unting lumalatag sa akin ang di inaasahang katotohanan. Ayon dito, kami ay orihinal na iisang nilalang. Isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na tala. Dahil sa sobrang kapangyarihan, nagpasya ang mga Diyos na hatiin ang tala sa dalawa upang mapanatili ang balanse ng kalawakan. Ako at si Buwan ay nabuo mula sa magkabilang bahagi ng tala na may kanya-kanyang katangian. Araw, patuloy ni Buwan. Ang ating hindi pagkakasundo ay hindi bunga ng ating mga ugali. Ito ay dahil sa ating pinagmulan. Ang sumpang ito ang naglalayo sa atin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang bagong natuklasan. Ako, na palaging inakalang ang aming mga pagkakaiba ay dulot ng aming mga personalidad. Ngayon ay nalaman kong ito'y mas malalim at mas komplikado. Ngunit bakit hindi mo sinabi ito sa akin noon pa? Tanong ko, puno ng hinanakit. Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Bilang kapatid mo, araw, gusto ko sanang ipakita sa iyo na kaya nating lagpasan ang ating mga pagkakaiba sa sarili nating paraan, sagot ni Buwan. Ngunit natatakot akong hindi mo ito matatanggap. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Ang aking galit ay unti-unting nauupos ng pag-intindi at pagkalito. Kaya pala, bulong ko sa sarili, kaya pala palaging may hindi maipaliwanag na puwang sa pagitan natin. Buwan ay lumapit at hinawakan ng aking balikat. Ngunit araw, hindi pa huli ang lahat. Maaari tayong magsimula muli. Maaari nating subukang pag-isahin ang ating sinag upang maging mas maliwanag at mas makapangyarihan kaysa dati. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga salita.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ako, na palaging mainiti ng ulo, ay napaisip. Siguro nga, ito na ang pagkakataon upang simulan muli ang aming relasyon, hindi bilang mga tagapaghatid ng liwanag at dilim, kundi bilang magkakampi sa kabila ng sumpa. Ngunit bago ko pa man maipahayag ang aking desisyon, isang malakas na alon ng hangin ang bumalot sa amin. Biglang nagdilim ang paligid at mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang misteryosong figura. Ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na takot sa aking puso. "Sino ka?" tanong ko, habang hawak pa rin ni Buwan ang aking balikat. "Ako ang tagapagsalita ng mga Diyos," sabi ng figura. "At narito ako upang ipaalam sa inyo ang isang bagong sumpa na magbabago sa inyong kapalaran." Ang aking puso ay kumabog sa kaba. Ano na naman kaya ang bagong pagsubok na ito? Sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang init ng pag-asa sa aking tabi. Kasama ko si Buwan, at ngayon, higit kailanman, kailangan naming magkaisa upang harapin ang paparating na bagyo. Sa gitna ng kalaliman ng gabi, habang ang mga bituin ay tila mga mata na nakamasid sa amin mula sa kalangitan, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapalo sa aking mukha. Ako si Buwan, ang kapatid na laging nakatago sa likod ng ningning ng araw. Ngunit sa mga oras na ito, ako ang hari ng kalangitan. Sa kabila ng aking malamig na anyo, labis ang pagmamahal ko sa kapatid kong si Araw. Kahit na madalas ay hindi kami magkasundo. Nang umagang iyon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Si Araw, na palaging mainiti ng ulo, ay hindi na nakapagpigil. "Bakit ba kailangan mong palaging kontrahin ang aking mga plano, Buwan?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nag-alab na parang apoy sa harap ng aking malamlam na liwanag. "Iniingatan ko lamang ang balanse, kapatid. Hindi ko hinahangad na pigilan ka. Ngunit may mga bagay na dapat isaalang-alang." Sagot ko, pilit na pinapakalma ang tensyon sa pagitan namin. Ngunit sa halip na magdulot ng kapayapaan, ang aking mga salita ay tila nagbunsod ng mas matinding galit sa kanya. Sa isang iglap, bigla siyang naglaho. Iniwan ako sa kalangitan na walang kasiguraduhan sa susunod na mangyayari. Ang mga susunod na araw ay naging tahimik at nakakabagbag. Walang araw na nagbigay init sa lupa, at naramdaman ko ang kalungkutan na bumabalot sa lahat ng nilalang. Ang mga halaman ay unti-unting nalanta, at ang mga hayop ay tila nawalan ng sigla. Ang mundo ay umasa sa aking malamlam na liwanag, ngunit alam kong hindi ito sapat. Sa aking pag-iisa, naalala ko ang aming mga pinagsamahan noong kami ay mga bata pa lamang. Ang mga oras na magkasama kaming naglalaro sa mga ulap, at ang mga sandaling nagtutulungan kami upang lumikha ng gabi at araw. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, palaging may puwang para sa pagmamahalan at pagkakaintindihan. Sa wakas, nagpasya akong hanapin si Araw. Sa aking paglalakbay, nadaanan ko ang mga bundok, karagatan at kagubatan. Nakita ko ang mga nilalang na patuloy na umaasa sa kanyang pagbabalik. Sa kabila ng malamig na hangin, naramdaman ko ang init ng kanilang pag-asa. Hanggang sa narating ko ang pinakamataas na bundok, kung saan naroon ang isang sinaunang templo na nagbabantay sa lihim ng kapangyarihan ng kalikasan. Dito ko naramdaman ang presensya ni Araw, ngunit hindi ko siya makita. "Araw!" sigaw ko. Ang aking tinig ay umaalingaw-ngaw sa mga bato at hangin. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas bago ko narinig ang kanyang tinig, mahina ngunit puno ng damdamin. "Buwan, bakit ka narito?" "Para sa iyo, kapatid. Para sa ating lahat," sagot ko. Hinahanap ang kanyang anyo sa dilim. Sa wakas, lumitaw siya. Ang kanyang liwanag ay mas mahina kaysa dati. Hindi ko alam kung paano bumalik, Buwan. Ang galit ko ay naging kadiliman na hindi ko kayang
labanan. Napansin ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagkalito na bumabalot sa kanyang puso. Kaya natin ito, Araw. Magkasama tayong bumalik. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa. Sa aming pag-uusap, unti-unting bumalik ang kanyang liwanag. Naramdaman ko ang init na muli niyang pinaparamdam sa akin at alam kong ito na ang simula ng kanyang pagbawi. Ngunit sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lupa. Ang templo ay nagsimulang gumuho at sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang lumitaw. Isang nilalang na matagal nang nakatago sa likod ng kasaysayan, ang masamang espiritu na nagbabantay sa lihim ng templo. Hindi kayo makakabalik, sapagkat ako ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan ng kalikasan. Kami ni Araw ay nagkatinginan, parehong alam na ang laban na ito ay hindi madaling mapagtagumpayan. Ngunit sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang matinding pag-asa at determinasyon sa aming mga puso. Ang aming pagmamahalan at pagkakaisa ang magiging susi sa aming tagumpay. Habang papalapit ang espiritu, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ko rin ang init ng araw na nagbigay sa akin ng lakas. Alam ko na ito na ang oras para sa amin upang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng aming pagkakapatiran. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng sakit at sorpresa. Buwan! Narinig kong sigaw ni Araw at sa isang iglap, ang liwanag ng kanyang katawan ay biglang pumutok. Naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa amin. At doon, sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang pagbabago. Isang hindi inaasahang paglalakbay na magdadala sa amin sa isang hindi kilalang direksyon. Sa kabila ng aming takot, alam kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa aming alamat. Sa mga nagdaang panahon, ang alitan namin ni Buwan ay lalong lumalim. Ako nga pala si Araw, ang kapatid na kilala sa aking mainitin na ulo. Habang si Buwan naman, kahit malamig, ay may pusong likas sa pag-ibig. Sa aming dalawa, siya ang mas madalas na hinahangaan ng mga nilalang sa lupa. Kahit paano'y naiintindihan ko iyon, ngunit hindi ko maikakaila ang kirot sa aking damdamin tuwing siya'y pinupuri. Ang mga ngiti sa kanyang mukha ay parang mga palaso na tumatama sa aking puso. Nagsimula ang lahat nang bumisita si Buwan sa akin isang gabi. Ang kanyang mga mata, tila puno ng liwanag, na naglalakbay sa kalawakan ay umapoy sa kakaibang saya. Kapatid, sabi niya, may natuklasan akong bagong paraan upang makapagbigay ng liwanag sa mga tao sa daigdig. Ngumiti siya, ang uri ng ngiti na puno ng pag-asa at pananabik. Ano yon, Buwan? Tanong ko. Pilit na itinatago ang pag-aalinlangan sa aking boses. May natagpuan akong mahiwagang batong bughaw sa gilid ng isang bulalakaw. Kapag ito'y isinama sa aking liwanag, ito'y mas lalong kumikislap at nagiging gabay sa mga naliligaw sa dilim. Paliwanag niya, tila musika ang tono ng kanyang tinig. Ang kanyang kasiyahan ay parang patak ng ulan sa disyerto ng aking kalooban. Ngunit sa halip na magalak, ang mga sinabi niya ay tila nagdagdag lang ng langis sa apoy ng aking selos. Gusto mo bang makilala ng higit sa akin, Buwan? Tanong ko sa kanya, ang galit na hindi ko mapigilang ipakita. Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip, isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi, Araw, hindi ko nais na makipagtagisan sa iyo. Nais ko lamang makatulong. Ang liwanag mo ay sapat na, ngunit kung ang liwanag ko'y makakatulong sa ibang paraan, bakit hindi? Ang kanyang mga salita ay parang malamig na hangin na pumawi sa init ng aking galit. Ngunit hindi pa rin iyon sapat upang maibsan ang aking nararamdaman. Buwan,
Inaakala mo bang ang batong bughaw na iyon ay makakapagbigay ng liwanag na higit sa aking magagawa? Tanong ko, ang tinig ko'y puno ng pagdududa. Nagbuntong hininga siya muli. Ang kanyang mga matay naglalambing. Hindi ito tungkol sa kung sino ang higit araw. Ito'y tungkol sa kung paano tayo makakapagbigay ng liwanag ng magkasama. Doon ko napagtanto na sa kabila ng kanyang malamig na anyo, si Buwan pala'y may pusong puno ng pag-unawa. Ngunit sa mga oras na iyon, ang aking galit ay tila apoy na hindi mapigil. Kung ganyan ang gusto mo, subukan nating magbigay ng liwanag sa kanila. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpay. Kahit alam kong hindi iyon ang tamang paraan, ang aking mapusok na damdamin ang nag-udyok sa akin. Hindi ko naisip na ang aking mga salita ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumipas ang mga araw at gabi at kami ni Buwan ay nagpatuloy sa aming alitan. Sa bawat pagsikat ko, ako'y nagbigay ng init at liwanag sa daigdig. Sa bawat paglubog ko, siya'y nagbigay ng malamig, ngunit mapagmahal na liwanag sa dilim. Ang mga tao'y namangha sa aming tagisan, ngunit sa aking puso. Alam kong may mali sa aming ginagawa. Isang gabi, habang tahimik na nagmamasid sa mundo mula sa kalangitan, isang pangitain ang biglang sumalubong sa akin. Isang nilalang na hindi ko kilala ay lumitaw sa aking harapan. Ang kanyang anyo'y tila gawa sa mga bituin. Araw, sabi niya, ang inyong alitan ni Buwan ay maaaring magbunga ng pagkawasak. Naguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking puso'y tila binabalot ng kaba. Isa akong mensahero mula sa hinaharap. Kung ang inyong pagtatalo'y magpapatuloy, ang liwanag ninyong dalawa'y maaaring maglaho at ang mundo'y mababalot ng kadiliman. Nanginig ang aking puso sa kanyang babala. Hindi ko lubos akalain na ang aming alitan ni Buwan ay maaring magbunga ng ganoong kalaking kapahamakan. Ngunit bago pa ako makapagtanong pa, ang nilalang ay naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa aking pag-iisip. Sa gabing iyon, natanto ko na ang aming laban ay hindi dapat magpatuloy. Ngunit paano ko haharapin si Buwan? Lalo na't ako'y nag-udyok sa kanyang galit. Sa aking pagninilay, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Siguro nga ay may paraan upang kami magkasundo. Ngunit ang tanong ay paano? At sa aking pag-iisa, isang kakaibang liwanag ang biglang bumalot sa aking paligid, isang liwanag na hindi ko inaasahan. Ang liwanag na iyon ay tila bagay nagtataglay ng misteryo, isang pahiwatig ng isang bagay na darating, isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa pagpatak ng liwanag na iyon, alam kong ang mga susunod na araw ay puno ng mga bagong pagsubok at paghamon. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa akong nararamdaman na siguro nga ang aming kwento ni Buwan ay hindi pa nagtatapos. Ako si Buwan, ang malamig, ngunit mapagmahal na kapatid ni Araw. Sa kabila ng aming pagkakaiba, pinili ko pa ring umunawa at magmahal sa kanya. Sa mga nakaraang bahagi ng aming alamat, paulit-ulit na pinapakita ang aming di pagkakasundo. Ngunit sa bahaging ito, nais kong ibahagi ang isang yugto na nagbago ng lahat. Isang gabi, habang nangingibabaw ang aking liwanag sa madilim na kalangitan, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Ang hangin ay tila may daladalang mensahe, isang pangako ng pagbabago. Alam kong may darating na hindi pangkaraniwang pagkakataon, isang pagpapakilala ng bagong yugto sa buhay namin ni Araw. Bago pa man sumikat ang araw, narinig ko na ang kanyang mga yapak. Buwan. Sigaw ni Araw, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Bakit ba palaging malamig ang iyong presensya? Hindi mo ba ako kayang mahalin gaya ng ibang mga nilalang? Napabuntong hininga ako at saglit na tumanaw sa madilim na kalangitan, nag-iisip
kung paano ko ipapaliwanag ang aking nararamdaman. Araw, sa kabila ng aking malamig na anyo, puno ng pagmamahal ang aking puso. Hindi mo ba nararamdaman ang aking pagsusumikap para sa ating pagkakaibigan? Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap, binuksan ko ang aking nararamdaman at pinilit kong ipaliwanag ang aking pananaw. Hindi kailanman matutumbasan ng init ang aking pagmamahal, ngunit ang lamig ay may sariling paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal, wika ko. Ang aking liwanag ay nagbibigay daan sa mga bituin na magningning at sa ilalim ng aking pag-iingat natutulog ang mundo ng payapa. Ngunit tila hindi pa rin siya muling nakumbinsi. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong maging malamig. Naiinggit ako sa mga bituin na sa kabila ng kanilang liwanag, nagagawa pa rin nilang magbigay ng init. Sagot ni Araw, puno ng hinanakit. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang pagyanig. Ang langit ay tila nahahati, lumiliwanag sa isang paraan na hindi namin inaasahan. Sa harapan namin ay lumitaw ang isang mahiwagang nilalang, ang tagapagligtas ng kalawakan, isang matandang may mahaba at puting balbas na bumabalot sa kanyang buong anyo. Nararapat sa inyong dalawa ang isang pagsubok, wika ng tagapagligtas. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon upang mas maunawaan ninyo ang halaga ng bawat isa. Sino ka? Tanong ni Araw, puno ng pagtataka. Ako ang tagapagligtas ng kalawakan at narito ako upang ipakita sa inyo kung paano ang inyong mga kapangyarihan ay maaring magkasama. Sagot ng matanda. Sa isang iglap, kami ni Araw ay dinala sa isang mundo na hindi namin kilala. Isang mundo kung saan ang araw at gabi ay hindi nagkakaroon ng palitan, kung saan ang init at lamig ay magkasama, nagkakaroon ng balanse. Isang mundong puno ng kalituhan, ngunit sa kabila ng lahat, punong-puno ng pag-asa. Sa mundong ito, wika ng tagapagligtas, kailangan ninyong magtulungan upang maibalik ang balanse. Hindi maaaring mag-isa si Araw, hindi rin maaaring mag-isa si Buwan. Sa pagkakaisa ninyo, matutuklasan ninyo ang tunay na halaga ng inyong kapangyarihan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang kanyang layunin. Ang mundong ito ay simbolo ng aming pagkakaintindihan. Sa kabila ng init ni Araw, naroon ang aking malamig na presensya upang panatilihin ang balanse. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay buhay, ngunit ang aking malamig na sinag ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pamamahinga at pagninilay. Habang kami ni Araw ay naglalakbay sa mundong ito, natutunan naming tanggapin ang aming mga pagkakaiba. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paginit ng aking puso, ang pagyakap ng init na dala ni Araw. Unti-unti, natutunan namin na ang aming kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa sarili, kundi tungkol sa pagkakaisa. Subalit, sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin ang isang kakaibang pangamba. Ano ang mangyayari kapag bumalik kami sa aming mundo? Magiging sapat ba ang aming natutunan upang maibalik ang balanse ng aming relasyon? Isang umaga, habang naglalakad kami sa gilid ng isang ilog, bigla kaming nakarinig ng isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng tubig. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang mahiwagang bato, kumikinang sa ilalim ng ilog. Araw, tingnan mo ito, sabi ko, puno ng pagtataka. Ngunit sa aking pagyuko upang kuhanin ang bato, bigla itong naglaho at sa halip ay lumitaw ang isang piraso ng pergamino. Sa inyong mga kamay ay isang susi, nakasulat sa pergamino, isang susi para sa isang bagong simula. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang susi sa pergamino ay maaring magbigay daan sa isang bagong kabanata ng aming alamat. Ngunit paano namin ito magagamit?
Ano ang susunod na hakbang na gagawin namin upang maibalik ang balanse at pagkakaibigan sa aming mundo? Ang sagot ay nasa aming mga kamay, ngunit sa kabila ng lahat, ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ako'y si Buwan, at sa paglipas ng mga araw, ang aming alitan ni Araw ay tila walang katapusan. Sa bawat pagbangon ng umaga, ramdam ko ang init ng kanyang galit na bumabalot sa kalangitan. Ako, sa aking malamig na anyo, ay nagtitiis at umaasang makahanap kami ng pagkakaintindihan. Sa isang gabing tahimik, habang ako'y naglalakbay sa kalangitan, napansin kong ang ningning ko'y tila nawawala. Ang mga bituin na aking kaibigan ay nagtanong, "Buwan, bakit tila malungkot ang iyong liwanag?" Hindi ko alam ang sagot, ngunit sa aking puso, naramdaman kong may kulang. Ano nga ba ang sanhi ng aming hidwaan ni Araw? Ito ba ay bunga ng pagkakaiba ng aming mga katangian? O bunga ng hindi pagkakaunawaan? Noong mga bata pa kami, si Araw ay palaging masigla at puno ng enerhiya. Ako naman, bagamat malamig, ay palaging nakikinig at nagmamasid. Siya ang nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang sa araw habang ako'y nagbibigay ng kapanatagan sa gabi. Ang aming kasaysayan ay tila nakaukit na sa mga bituin, ngunit sa likod ng bawat ningning ng liwanag ay naroon ang anino ng aming alitan. Sa aming tahanan sa kalangitan, isang araw ay nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. "Araw," sabi ko, "bakit ba hindi tayo magkasundo? Bakit tila may laging pader sa pagitan natin?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, iniwas niya ang tingin at nagpatuloy sa pagningning. Tila hindi alintana ang aking tanong. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. "Buwan," wika niya sa wakas, "hindi ko alam kung paano kita makakausap nang hindi nasasaktan ang ating pagkakapatid. Ang init ko'y hindi mo gusto at ang lamig mo'y hindi ko matanggap." Napatigil ako at napaisip, marahil nga'y tama siya. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaiba, alam kong may paraan upang kami magkaisa. "Araw," tugon ko, "baka naman kaya nating pag-isahin ang ating liwanag. Sa halip na mag-away, tayo'y magtulungan." Tila may ningning sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng tugon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang langit na karaniwang kalmado sa gabi biglang nagdilim at ang mga bituin ay nawala sa kanilang pwesto. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa paligid. Isang enerhiyang hindi ko pa nararamdaman. "Ano ito, Buwan?" tanong ni Araw, halatang balisa. "Anong nangyayari sa kalangitan?" Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit sa aking puso may isang pangamba na bumabalot. Ang aming alitanbay nagbunga ng mas malaking problema. Habang kami nagtataka, isang matandang lalaki na may balbas na puti ang lumitaw sa harapan namin. Siya'y nakasuot ng damit na tila gawa sa ulap at bituin. "Ako'y si Batala," wika ng matandang lalaki, "at ako ang tagapag-ingat ng kalangitan. Nakikita ko ang inyong hidwaan at ngayon ay oras na upang ito'y tapusin. Nais namin ng kapayapaan." Sambit ko, "Ngunit paano namin ito makakamit?" "May paraan," tugon ni Bathala. "Ngunit ito'y may kapalit. Kayo'y aking bibigyan ng pagkakataong magkaisa sa isang buong araw at gabi. Ngunit sa dulo ng pagsubok na ito, isa sa inyo ang mawawala sa kalangitan." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Isa sa amin ang mawawala?" Hindi ko matanggap ang ideya, ngunit alam kong ito'y isang pagsubok na kailangan naming ipasa. "Araw," sabi ko, "handa ka bang tanggapin ang pagsubok na ito?" Si Araw ay tila nag-isip ng malalim. Sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-alinlangan. Ngunit sa kabila nito'y nandoon ang pagnanais na makamit ang kapayapaan. "Oo, Buwan," wika niya sa wakas, "handa akong subukan."
Sa pagkakataong iyon, kami nagkaisa. Ang aming liwanag ay nagsanib, at ang kalangitan ay muli nang nagliwanag. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, naroon ang takot sa aming mga puso. Sino kaya sa amin ang mawawala pagkatapos ng pagsubok na ito? Habang kami nagtutulungan, ramdam ko ang init ng kanyang pag-aalaga, at siya'y nararamdaman ang lamig ng aking pag-unawa. Sa kabila ng aming pagsisikap, ang tanong ay nanatili. Sa dulo ng aming paglalakbay, sino ang magpapaalam sa kalangitan? At sa pagdating ng bagong araw, ang sagot ay hindi pa rin malinaw. Ngunit alam ko na, sa kabila ng takot, ang aming kwento'y hindi pa tapos. Ang alamat ng araw at buwan ay magpapatuloy. At kami maghihintay sa kasagutan ng kapalaran. Sa puntong ito ng aming kwento, parang sinulid na ang relasyon namin ni Buwan. Ako si Araw, ang kapatid na laging mainitin ang ulo, habang si Buwan naman ay malamig, ngunit puno ng pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong lumalaki ang agwat sa pagitan naming dalawa. Ang mga argumento namin ay tila hindi na matatapos, at ang galit na bumabalot sa aking puso ay naglalayong sirain ang anumang natitira sa aming samahan. Isang gabi, nagpasya kong kausapin si Buwan. Nagpaikot-ikot ang mga tanong sa aking isip. Bakit nga ba hindi kami magkasundo? Ano nga ba talaga ang ugat ng aming alitan? Habang naglalakad ako sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, nagpasya akong magtungo sa kanyang tahanan sa gilid ng kalangitan. Pagdating ko sa kanyang tahanan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagdadala ng kanyang presensya. Sa kabila ng aking galit, may bahagi ng aking puso na umaasang maayos ang lahat. Buwan, tawag ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng isang lawa, nagsusulat sa isang papel na tila puno ng emosyon. Lumapit ako sa kanya, at sa unang pagkakataon ay hindi ko siya inaway. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. Isinusulat ko ang aking mga saloobin. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Minsan mas madali ang magpahayag sa pamamagitan ng mga salita kaysa sa pakikipagtalo. Umupo ako sa tabi niya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming hidwaan. Bakit nga ba hindi tayo magkasundo, Buwan? Tanong ko, sa wakas ay naglakas loob na ipahayag ang aking saloobin. Marahil ay dahil magkaiba tayo ng paraan ng pagpapahayag. Sagot niya, sa wakas ay tumingin sa akin. Ikaw ay laging mainitin ang ulo, samantalang ako ay mas pinipiling maging kalmado. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi kita mahal. Ang kanyang mga salita ay tila isang suntok sa aking dibdib. Sa kabila ng aming mga away, sa namani, alam kong mahal ko rin siya, ngunit ang galit ay tila hadlang sa aming pagkakaintindihan. Paano natin maayos ito? Tanong ko, umaasang may solusyon sa aming problema. Nag-isip si Buwan ng ilang sandali bago sumagot. Siguro kailangan nating subukan ng isang bagay na hindi natin pa nagagawa. Baka sakaling sa paglalakbay, mas maayos natin ang lahat. Ano ang nais mong gawin? Tanong ko, naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit bago pa niya ako nasagot, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Isang bituin na hindi ko pa nakikita. Hindi pangkaraniwang bituin. Ang liwanag nito ay tila maginhawa at nagbibigay ng kapayapaan. Kailangan nating sundan ang bituin na iyon, sabi ni Buwan. Na tila ba alam niya ang kahalagahan ng liwanag? Ito ang tanda ng pagbabago, ng bagong simula. Agad kaming naglakbay patungo sa direksyon ng bituin. Ang paglalakbay na ito ay tila isang pag-asa na maayos ang lahat, na ang aming hidwaan ay matutuldukan. Habang naglalakbay kami, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking galit, at ang aking puso ay nagsimulang bumukas sa posibilidad ng kapayapaan. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, isang kakaibang pangyayari ang naganap.
Ang bituin na aming sinusundan ay biglang naglaho, at ang kalangitan ay nabalot ng kadiliman. Nasaan na ang liwanag? Paano namin mahanap ang daan patungo sa kapayapaan kung ang liwanag ay naglaho na? Buwan, ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang umalingaw sa paligid. Ang liwanag ay hindi nawala, araw. Ito ay nasa loob ninyo, naghihintay na matuklasan. Ang boses ay nagmula sa isang hindi kilalang nilalang, isang Diyos na hindi ko pa nakikita. Siya ay tila puno ng kapangyarihan at karunungan, at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pag-asa. Ngunit paano namin matutuklasan ang liwanag na ito? Tanong ni Buwan, na tila ba nauunawaan ang kahalagahan ng mensahe sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyong mga pagkakaiba. Sagot ng Diyos, ang liwanag ay lalabas kapag kayo ay natutong yakapin ang inyong mga katangian. Habang kami ay nakikinig sa Diyos, isang bagay ang bumabalot sa aking isip. Ang liwanag na ito, ang pag-asa na ito ang maaaring maging solusyon sa aming hidwaan. Ngunit ang tanong ay, paano namin ito matutuklasan kung ang kadiliman ay patuloy na bumabalot sa aming pagkakaibigan? Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang isang bagay na hindi ko pa nasubukan. Isang bagay na magbibigay ng twist sa aming kwento. Buwan, sabi ko, puno ng determinasyon, siguro kailangan nating magsimula sa isang bagay na simple. Kailangan nating magsimulang magpatawad. At sa mga sandaling iyon, ang kadiliman ay tila naglaho at ang liwanag ay muling nagpakita. Puno ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit sa likod ng liwanag na iyon ay nararamdaman ko ang isang bagong simula, isang simula na puno ng hindi inaasahang mga pagsubok. Ano nga ba ang mangyayari sa aming paglalakbay? Ito ang tanong na bumabalot sa aking isip, nagbigay ng kaba at pag-asa sa aming hinaharap. Ako si Buwan, ang malamig, ngunit mapagmahal na kapatid ni Araw. Sa aming alamat, kami ang hinirang na tagapangalaga ng kalangitan. Ngunit sa likod ng aming mga titulo, may masalimuot na kwento ng hindi pagkakasundo. Sa ika-10 bahagi ng aming kwento, narito ako upang ibahagi ang isang yugto ng aming buhay na hindi ko malilimutan. Ang araw na iyon ay tila kakaiba mula sa simula. Pagkagising ko, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang babala. Habang naglalakad ako sa gilid ng aming kaharian, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Alam kong darating ang panahon na kailangan naming magpasya ni Araw para sa kinabukasan ng aming mundo. Sa mga nakaraang araw, ang tensyon sa pagitan namin ni Araw ay lalong tumitindi. Ang kanyang mainitin na ulo ay patuloy na lumilikha ng sigalot sa aming kaharian. Ang kanyang desisyon na palakasin ang init ng araw ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga nilalang sa paligid. Ang mga halaman ay nagsimulang malanta, at ang mga ilog ay unti-unting natutuyo. Ano ba ang iniisip mo, Araw? Tanong ko sa kanya, nang magkatagpo kami sa bulwagan. Ang kanyang mga mata ay nagningas, puno ng galit at determinasyon. Ang mundo ay nangangailangan ng liwanag, Buwan. Hindi mo ba nakikita? Ang mga tao ay sumasamba sa liwanag ng araw, hindi sa malamig na kinang ng iyong gabi. Sagot niya, puno ng paghamak. Ngunit hindi mo ba naiintindihan na ang sobrang init ay sisira sa balanse ng kalikasan? Tugon ko, sinusubukang ipaliwanag ang aking panig. Ngunit si Araw ay tila bingi sa aking mga salita, nakatuon lamang sa kanyang sariling pananaw. Sa gitna ng aming pagtatalo, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng palasyo. Bigla kaming natahimik, tila may nararamdaman na kakaibang enerhiya sa paligid. Lumabas kami upang tingnan ang pinagmulan nito, at doon namin nakita ang isang higanting bitak sa kalangitan.
Ang bitak na iyon ay tila isang pintuan, isang daan patungo sa ibang mundo. Sa kabila nito ay ang mga anino ng mga nilalang na hindi namin kilala. Ngunit sa kabila ng kanilang misteryo, may isang bagay na pamilyar sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag, puno ng karunungan at lihim. Biglang nagsalita si Araw, "Ito na ang pagkakataon natin, buwan. Ang pintuan na ito ay maaring magbigay sa atin ng kapangyarihan upang baguhin ang ating mundo." Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang pintuang iyon ay hindi lamang isang daan patungo sa kapangyarihan. May nararamdaman akong panganib sa likod ng kanyang liwanag, isang panganib na maaaring magpabagsak sa lahat ng aming pinaghirapan. Araw, kailangan nating mag-isip ng mabuti. Hindi natin alam kung ano ang nasa kabila ng pintuang iyon, sabi ko, nagbabaka sakali na makumbinsi siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon ko, buwan. Hindi mo ako mapipigilan. Sa kanyang paglalakad patungo sa pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon, isang desisyon na maaaring baguhin ang aming kapalaran. Habang papalapit si Araw sa pintuan, nagmadali akong kumilos. Hinawakan ko ang kanyang braso. Sinusubukang pigilan siya. Hindi mo ba nararamdaman ang panganib nito, Araw? Hindi ito para sa atin. Ngunit ang kanyang pag-aapoy ay hindi mapipigil. Sa isang iglap, kinalas niya ang kanyang braso mula sa aking pagkakahawak at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang pintuan ay nagliwanag at bago pa man ako makakilos, si Araw ay nawala sa likod ng liwanag. Naiwan akong mag-isa, nababalot ng pag-aalala at takot. Ang pintuan ay nagsara at ang bitak sa kalangitan ay naglaho na parang hindi ito kailanman naroon. Ngayon, ako ay natatakot sa kinabukasan. Anong kapalaran ang naghihintay sa amin sa likod ng pintuang iyon? Ang aking kapatid na si Araw ay nawala at ako ay naiwan upang harapin ang mga konsekwensya ng aming mga desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng pintuang iyon? At higit sa lahat, paano ko maililigtas ang aking kapatid mula sa panganib na kanyang pinili?